Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman ang inyong kabanong. At ito ang aming kwento. Sa edad kong 28 noon ay wala pa akong naging boyfriend. Ang ibang mga kabatch at kaibigan ko ay meron ng sariling pamilya samantalang ako ay tutok at waiting sa promotion ko sa trabaho. Isang katrabaho ko kabanong ang nag-udyok na maghanap ako sa dating app. Yun ay kung gusto kong magkaroon ng boyfriend. Yung time na yon ay desperada na ako at parang nakakaramdam ako ng inggit sa mga kaibigan ko dahil masaya sila sa buhay nila. Kasi may nagpapasaya sa kanila. Isang gabi, sinubukan ko yung dating app. Swipe lang ako ng swipe noon at sinabi ko sa sarili ko na kailangan ko ng sign. Kung sino ang unang magme-message ay siya na ang hinahanap kong kulang sa buhay ko. Wala pang kalahating oras, may nag-message na sa akin. Si Jacob. Hindi naman nagkakalayo ang lugar namin. Kaya pumayag akong makipag-meet up pero sa mataong lugar. Akala ko ay sa picture lang siya mukhang modelo. Pero sa personal, para siyang isang prinsipe na galing sa ibang bansa. Ilang beses kaming lumabas noon at nakilala namin ang isa't isa. Wala pang isang taon ay niyaya niya na ako magpakasal. Kaya pumayag na rin ako dahil sa edad ko na malapit nang lumampas sa kalendaryo. Itago niyo na lang ako sa pangalang Leia. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw. Ito ang aking kwento. Pero bago tayo magsimula, kung maaari sana'y pindutin niyo muna ang subscribe button kung bago pa lang kayo sa channel nating ito. Mag-iwan na rin kayo ng comment at pindutin na rin ang like button. Napakalaking tulong po sa ating channel ang gagawin niyo pong ito. Isang malaking suporta po yun sa ating channel na labis ko pong ipagpapasalamat. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Ang samahan namin ni Jacob ay lampas sa inakala ko. Sa loob ng 2 buwan naming pagsasama bilang mag-asawa ay talaga namang nagbuhay prinsesa ako. Ang hindi ko alam ng asawa kong parang prinsipe ay isang hari pala ng ilusyon. Ako naman kabanong ay isang babae na nagmadali sa pag-ibig kaya naloko ng isang gwapong mayaman. Max, tingnan mo yung crush mo nun, oh. May jowa na. Oh, Max naman. Iba na ang tipo ko ngayon. Parehos na tayo ng tipo. Saka may jowa na ako, Max. Mabuti ko pa may jowa. Samantalang ako na puro ang pagkababae. Wala. Pangit ba ako, Bax? Hindi ka pangit, Max. Hindi ka lang marunong lumandi. Tawang-tawa ang kaibigan ko na si Tintin noon, pero Martin ang tunay na pangalan. Ang tagal ko nang nabubuhay sa mundo pero hanggang sa nakapagtrabaho na ako ay hindi ko pa naranasan na magkaroon ng nobyo. Hanggang palihim na crush lang. Nagmadali naman na siyang mag-ayos ng gamit niya dahil naghihintay na ang jowa niya sa baba. Laban na laban si ate ko. Hatid sundo ng jowa niyang may big bike. Well, kung titingnan mo naman si Tintin, ay akala mo isang tunay na babae pero may tinatago palang maliit na kampana sa ibaba. Paano ba yan, Max? Nasa baba na ang sundo ko. Sige, go na, Bax. Sanay naman ako umuwi mag-isa eh. Sabi ko naman sa iyo, Max lumandi ka na para may hatid sundo ka rin. Libre pa masahe ka pa. Hindi ko nga alam kung paano, Bax eh. Paano pa ako magkaka-boyfriend kung hindi ko alam paano ang tamang paglalandi? Ay nako sis, tama na ang trabaho. Walang method sa paglalandi, Bax. Be true to yourself. Next time, tuturuan kita, Bax. Pero uno mo dapat gawin ay palitan mo ang pananamit mo. O sige na, Bax. Nandiyan ang Prince Charming ko eh. Babush! Iniwan na ako ni Tintin sa opisina. Ako talaga ang huling nag-out noon dahil running for promotion ako. Isa na akong project manager sa isang factory at dahil pinupush kong maging isang tagapagmana ng kumpanya, ay talagang ginalingan ko noon sa trabaho. Kahit na ang sariling kasiyahan ko ay nakalimutan ko ng gawin. Sa tuwing nag-i-scroll ako sa Facebook,
Hindi ko maiwasan ang hindi mainggit sa mga kaibigan at kabatch ko. Halos lahat na yata na kaklase ko nung high school ay kinuha na akong ninang ng mga anak nila. Pagka-uwi ko sa bahay ay naabutan ko si nanay na nag-aalaga ng pamangkin ko. 3 buwan pa lang noon si Baby Jasmine. Anak siya ng ate ko na nagtatrabaho sa isang BPO company. Niloko siya ng tatay ng sanggol, kaya naman walang choice si nanay kung hindi ang tulungan si ate. Ay, nandyan na pala ang tita Lea natin. Mama naman, nangaasar ka pa talaga. Porket hanggang tita lang ako eh. Mas okay na ang tita ka na lang kaysa naman magkaroon na naman ako ng isang aalagaan. Abay, ayaw niya yata akong pagalain, ano? Ay, hindi pwede, ma. Hindi ka pa naman byuda para gumala ng gumala. Loko ka talaga, Lea. Binibiro lang kita eh. Hindi ba, Baby Jasmine ko? Ay, ang cute-cute. Pagkatapos namin kumain, ay pumasok na ako sa kwarto. Pagkabukas ko ng cellphone, may isang chat message akong natanggap. Wedding invitation pala ng kabatch ko nung college. Talagang inaasar ako ng tadhana dahil magiging ninang na naman ako sa kasal. Kung hindi binyag, sa kasal naman ako ninang. Sinin ko lang yung chat na yon, saka hindi ko na nireplyan. Pag-iisipan ko na muna kung pupunta ako o hindi. Sabado noon, kaya half day lang kami. Napaaga naman ako ng dating noon sa opisina. Eksaktong 7:00 ng umaga ay binubuksan ko na ang computer ko. Ang time namin ay 8:00. 9:00 na noon pero wala pa ang kaibigan kong bakla. Kaya naman chinek ko ang cellphone ko kung may chat ba siya. Meron nga siyang chat. Sa tanghali na raw siya papasok dahil may emergency sa kanila. 2 oras ang lumipas noon nang dumating na si Tintin. Nakasuot siya ng sunglasses noon. Huy, Bax, bakit naka-sunglasses ka pa sa loob ng office? Nasisilo kasi ako ngayon, Bax. Saka pupuyat ako kagabi eh. Tanggalin mo na yan, Bax. Baka magalit ang Japanese boss natin. Mainit pa naman ang ulo niya kanina dahil may shipment delay ang kabilang department. Yung kabilang department naman pala yon, Bax. Hindi naman tayo. Hindi siya sa atin galit. Kahit na, Bax. Baka madamay tayo sa init ng ulo niya eh. Nanlaki ang mga mata ko nung hinubad ni Tintin ang suot niyang sunglasses. Ang dating masigla at palabirong kaibigan ay may malaking black eye na parang sariwang-sariwa pa. Agad ko naman siyang tinanong kung anong nangyari sa kanya dahil hindi ko inaasahan ng ganun sa mukha niya. Hala, Bax! Ano nangyari sa'yo? Sino may gawa sa'yo niyan? Huwag ka maingay. Nakakaya naman kung malaman pa ng iba. Ano ba nangyari sa'yo? Ganito kasi yon, Bax. Hindi ba kagabi sinundo ako ni Jerry? Pagka-uwi namin, hiningi niya yung bagong bili ko na iPhone. Eh ayaw ko ibigay kasi bago pa nga. Ayun, sinuntok ako sa mata. Eh hindi ko hiniwalay yan, Bax eh. Ha? Bakit? Bax, sinaktan ka na niyan. Uulitin niya pa yan. Baka hindi lang yan ang mangyari sa'yo. Pinatawad ko, Bax. Nagsorry siya kagad eh. Nabigla lang daw siya. Ganun lang yun? Isang sorry, ayos na kayo agad? Oo, Bax. Nung sinuntok niya kasi ako sa mata, nasuntok ko rin siya sa ilong niya. Kaya ayun, nagpa-check up kami kanina. Nabali kasi yung buto niya sa ilong eh. Nagsorry din ako sa kanya. Kasi nabigla lang din ako. Para kayo mga timang. Teka, bakit niya naman kukunin yung iPhone mo? Arborin niya raw, Box. Kasi mas latest daw yung iPhone ko kaysa sa iPhone niya eh. Buti na lang hindi mo binigay, Bax. Sayang yan ah. Hindi talaga, Box. Hindi ko pa nga fully paid to eh. Kakaisang buwan pa lang sa akin ito. Eksaktong 1:00 ng hapon ang out namin. Napagdesisyonan namin ni Tintin ang mag-window shopping muna. Hindi rin siya sinundo ni Jerry noon dahil naka-bed rest daw. May lagnat ang jowa niya kaya naman naisipan niyang bilhan ng complimentary gift. Tawa ako ng tawa sa kaibigan ko noon habang kinukwento niya ang nangyaring suntukan nila ni Jerry. Hindi umubra sa kanya ang jowa niya. Malaki ang katawan pero hindi marunong umilag. Nakakatakot ka naman, Bax, kapag nabibigla. Pinadugo mo ba ilong niya?
Ha, dumugo talaga, Box. Napalakas ba naman ang suntok ko sa kanya eh. Okay lang naman pala na magkaayos kayo. Mabilis ka palang gumanti, Bax eh. Baliw, hindi yung ganti, Box. Nabigla lang ako noon. Kahit nakadabit ako ng pambabae, marunong pa rin naman ako sumuntok. Siguro, self-defense na rin. Tama lang yung ginawa mo. Para alam niyang hindi ka madaling huthutan. Saka hindi ba kaya mong basahin ng tao? Anong nabasa mo sa aura ni Jerry? Mukhang pera, Box. Kaya nga hindi ko siya binibigyan ng kahit na ano eh. Kapag iniwan niya ako, it means pera lang talaga ang gusto niya sa akin. Pero tingnan natin ngayon, hindi niya ako sinundo eh. Ikaw ba naman mabalian ng buto sa ilong eh? Trauma talaga ang abot nun sa'yo, Bax. Habang pauwi na kami ni Tintin noon, ay tawanan pa rin kami ng tawanan. Kapag kasama ko talaga ang baklang yon, nakakalimutan ko na ang pagiging lonely girl ko. Nung nakauwi na ako sa bahay, nakita ko naman si Mama na karga-karga si Baby Hasmin habang pinanggigigilan. Nalamog na ang pisngi ng pamangkin ko noon. Dahil pati ako, napakurot na sa maumbok niyang pisngi. Sandaling inalagaan ko si Baby Hasmin. Habang nag-i-scroll ako, ay may finorward sa akin si Tintin. Link daw yon ng dating app. Sinoli ko na muna si Baby Yasmin at mabilis na pumasok sa kwarto ko. Binasa ko muna ang mga reviews doon bago ako nag-register. Habang nagre-register ako, ay parang may kakaibang kaba ang dibdib ko. Hindi pa ako nakakahanap ng boyfriend noon dahil may bayad ang dating app na yon. Lumipas ang isang araw noon, maaga kong pumasok para i-check ang mga pending task ko. Kailangan kong tapusin kagad yun. Napahinto na lang ako sa pagtatype noon nung naramdaman ko ang mahinang tapik ni Tintin. O ano, Box? May boyfriend ka na ba? Wala pa, Bax. Kailangan muna bayaran eh. Legit ba to? Hindi ba ako mai-scam dito? Legit yan, Box. Diyan nga nakahanap si Sheila ng boylet niya eh. Tingnan mo, ikakasal na siya. O sige, mamaya magka-cash in ako para makapag-umpisa na ako sa paghahanap kay Forever. Push mo yan, girl. Teka lang, Bax. Kumusta na yung jowa mo? Okay na okay siya, Box. Nakapasok na rin siya kanina sa trabaho niya saka hinatid niya na ako. Wow! Sa tingin ko, Bax, seryoso sa'yo si Jerry. Binasahan mo ba ang sarili mo? Hindi pwede yun, Box. Kapag tarot reader ka, hindi mo pwedeng basahan ang sarili mo, no? Bakit naman? Paano mo pala malalaman kung forever kayo ni Jerry? Hindi ko man siya nababasahan sa baraha. Nababasa ko naman ang ugali niya. Nakikita kong may pagmamahal sa akin si Jerry. Pero likas na sa ugali niyang maging mukhang pere. Baka naman mazero ka sa kanya, ha? Ingat ka lang din, Bax. Siyempre hindi, Box. May trauma na nga siya sa akin eh. Natapos ang maghapon namin noon nang may kaunting sakit sa ulo dahil nagkaroon ng problema sa shipment na hawak ko. Eksaktong 8:00 na noon nung ako ay lumabas ng opisina. Wala nang katao-tao doon. Habang naglalakad ako, ay napadaan ako sa isang convenience store. Naalala ko na naman ang dating app na may bayad. Sandali ako nag-cash in ng pera noon para makapagsimula na akong maghanap ng lalaking magpapabaliw sa akin. O anak, anong oras na ah? Late ka yata ngayon. Opo, Nay, may inayos lang po ako sa opisina. Tulog na po ba si Jasmine? Kanina pa, anak. Kanina pa kita inaabangan sa gate eh. Ang sweet mo naman, Ma. Huwag ka na masyado mag-alala sa akin. Malaki na po ako. Hindi naman yun ang iniisip ko eh. Akala ko may nobyo ka na kaya late ka nang umuwi. Inaabangan ko pa naman kung sino ang maghahatid sa'yo. Nay naman nangaasar pa talaga kayo. Baka magalit ka kapag binigyan kita ng apo dyan. Ay, boyfriend muna. Wala ka pang boyfriend eh. Baka gumaya ka sa tiyahin mong matandang dalaga. Nay, hindi po ah. Wait lang kayo, may ipapakilala rin ako sa inyong manliligaw ko. Iniwan ko na si Mama noon sa may balkonahe dahil hindi na naman matatapos ang usapan namin tungkol sa boyfriend. Hindi naman ako binubugaw ni Nanay. Natatakot lang siyang magaya ko sa tiyahin kong tumandang dalaga at namayapa ng walang kasama.
Pagkatapos ko maligo noon, kinuha ko na kagad ang cellphone ko. Pinuntahan ko ang site ng dating app na ibinigay sa akin ni Tintin. Bago ko pindutin ang payment, nagdasal muna ako ng taimtim para talagang ibigay sa akin ng Diyos ang para sa akin. Sinabi ko nun sa sarili ko, ang unang magchat-chat sa akin sa dating app ay sign yun sa akin na siya na ang forever ko. 10 minuto ako noon na nagtititingin sa dating app hanggang sa may nag-pop up sa notification ko. Nilike niya lang ang profile ko pero walang message. Sa pangatlong beses na may nag-like sa profile ko, may nag-message na sa akin. Talaga nga namang nakabingwit ako ng isang lalaki na mukhang galing sa isang Korean drama. Yung katulad sa mga prinsipe doon. Isang hello lang ang natanggap ko sa message niya. Nakita ko naman na finalo niya ang profile ko, kaya finalo back ko na rin siya. 1 minuto lang ang lumipas noon, biglang nag-ring ang cellphone ko. Niyayaya niya akong makipag-video call. Hello? Oh, hi Leia, kumusta? Ayos lang naman ako. Ikaw ba? Ayos lang din. Napansin ko ang profile mo eh. Mahilig ka pala magkape at magbasa ng mga libro? Oo. Ikaw, ganun ka rin ba? Sa totoo, kaya minessage kita kasi parehas tayo ng hobbies. Gusto mo bang makipagpalitan sa akin ng mga libro? Sa ngayon kasi hindi na libro ang ginagamit ko sa pagbabasa. Alam mo ba yung uso ngayon na Kindle device o Kindle tablet? Yes. Meron ako niyan. Anong generation ba ang gamit mo? 11th gen na yung gamit ko. Same lang naman siguro tayo, hindi ba? Yes, mukhang magiging komportable tayo sa isa't isa. Kaya nga, parehas tayo ng mga hilig. You want to meet in person? Next time siguro. Busy pa kasi ako ngayon eh. It's okay. I can wait naman eh. Pero much better kung makagawa na tayo ng schedule para matuloy. Okay lang naman sa akin yun. Kailan ba ang free time mo? Well, every Sunday yung sa akin eh. Ikaw ba? Sunday is fine for me. So, this Sunday ba? Yeah, let's meet on Sunday. Is 4 p.m. in the afternoon fine with you? Yeah, sure. Saan naman tayo magkikita? Well, ako na magpapabook nun. Sa cafe bar, okay lang ba sa'yo? Sure. Sounds great. If it's fine with you, pwede ba kitang i-add sa Facebook? Oo naman. I-chat ko sa'yo ang profile name ko sa Facebook. Thanks and nice talking with you. Noong gabing yon ay nagpalitan din kami ng Facebook at Instagram. Tamang stalk lang ako sa kanya noon. Tinitingnan ko kung chickboy ba siya o may asawa at anak. Halos 1 oras din akong nag-stalk sa profile niya pero malinis siya. Walang sabit. Maya-maya lang ay nag-chat na siya sa akin gamit ang Facebook app. Maikling mensahe pero talagang kinilig ako kaya nahulog ako sa kama noon. Isang good night lang pala ang tatapos ng gabi ko. Isang magandang umaga ang nagpagising ng diwa ko noon. Maaga akong nagayak para pumasok sa opisina. Hindi na ako nagulat sa sarili ko dahil ako na naman ang unang pumasok sa opisina. Habang naglilinis ako ng table ko noon ay may natanggap akong isang chat galing kay Jacob. Isang good morning and have a nice day ang nagpangiti sa akin buong maghapon. Hoy Bax, kanina ka pa nakangiti dyan ah. May photographer ba dito? Bax! May kamit ako na boylet this Sunday and guess what? What? Feeling ko matchy kami, Bax. Ay, this is it, pansit! Ang bilis mo naman lumandi, Bax. Kakabigay ko lang sa'yo ng dating app ah. Meron ka na kaagad? Siyempre, Bax. Humingi kaya ako ng sign kay Lord. Pero hindi ko pwedeng sabihin sa'yo kung ano yun. Baka maudlot eh. Well, I'm happy for you, Bax. Are you happy? Super duper happy. Thank you, Bax. Tinulungan mo ko kung paano ang lumandi. So, kailan mo siya ipapakilala sa akin? Bax, kami muna ang magmi-meet tapos ipapakilala ko na siya sa'yo kapag genuine ang treatment niya sa akin. Go girl! Push mo yan! Lumipas ang 3 araw noon. Araw na ng meet-up namin ni Jacob. May 8 oras pa ako para magpaganda.
Pagkabangon ko ng higaan, ang una kong ginawa ay nag-book sa salon para sa hair treatment at manicure ko. Bago ako lumabas ng kwarto ko noon, ay hinanap ko ang dress na matagal ko nang binili sa Shein. Yung damit na yon ay para sa magiging unang boyfriend ko. Natapos na ako sa mga agenda ko at meron na lang akong 1 oras bago mag-alas 4 ng hapon. Dumating na rin ang Grab na nabook ko. Halos may 1 oras na ang naging biyahe ko noon dahil sa sobrang traffic. Pagkarating ko doon sa cafe bar na tinutukoy ni Jacob, ay agad kong inikot ang mata ko. Pero wala akong nakita na Jacob doon. May lumapit sa akin na isang crew at tinuro sa akin ang table namin. Nasa VIP room pala si Jacob. Thanks for letting her in. Hi! Hey, so nice to meet you, Leia. Hinawakan ni Jacob ang kamay ko noon, sa kanya hinalikan. Ramdam ko ang pag-init ng pisngi ko sa ginawa ni Jacob. Pagkatapos niya halikan ang kamay ko, ay pinaupo niya ako sa upuan at binigyan ng isang bouquet ng pulang rosas. By the way, umorder na ako ng food natin ha. Siyempre, hinintay kita para sa coffee na gusto mo. I can't decide kung anong coffee ang gusto mo eh. Wow! Thank you dito sa flowers. Well, my pick is black Americano na lang. So, yun ang favorite mong coffee? Yes, a coffee lover loves black Americano. Parehas pala tayo. O sige, order na ako ng coffee natin para maka-getting to know each other na tayo. Natapos ang coffee date namin na puno ng tawanan at kilig. Bulero si Jacob at talagang napaka-gentleman. Bihirang lalaki na lang ang may ganoong gesture. Akala ko sa picture lang siya gwapo. Mas gwapo pala siya sa personal. Nakakaya lang kasi mas mukha siyang bata kaysa sa akin. Alas 8 ng gabi noon nang saktong nakarating na kami ni Jacob sa bahay namin. Hinatid niya lang ako noon. Gusto niya na sanang makilala ang pamilya ko pero hindi muna ako pumayag. Alam kong aasirin lang ako ni Mama kapag nagpakilala ako ng gwapo at mayaman na lalaki. Boyfriend mo na yon, anak? Bakit hindi mo man lang pinababa para sa nakilala namin ng papa mo? Hindi ko pa boyfriend yon, Ma. Nasa talking stage pa lang kami. Type ka ba, anak? Mukhang mayaman yun ah. De kotse. Mayaman na, gwapo pa. Dumiretso na ako sa kwarto ko noon. Saglit lang akong naglinis ng katawan saka humiga na agad sa kama. Una kong ginawa noon ay ichinek ang cellphone ko. May isang chat message akong natanggap galing sa kanya. Hindi ko naman maiwasan ang hindi kiligin nung sinabi niyang mag-meet uli kami sa susunod na linggo. Kaya nireplyan ko na lang siya ng sure. Tumayo naman ako noon para tingnan ang sarili ko sa salamin. Pero may napansin akong kakaiba sa suklay ko. Ang daming buhok doon. Nung kinapa ko ang buhok ko, ay parang unti-unting nalalagas yon. Maaga kong gumising noon para tingnan ang buhok ko kung naglalagas pa rin. Napansin ko naman na parang nagkaroon ng kaunting poknat sa anit ko. Minabuti ko na lang na magsuot muna ng wig para hindi ako pagtawanan sa opisina. Eksaktong alas 7 noon nang nakarating ako sa opisina. Ganun pa rin ang ginawa ko. Chinek ko ang mga pending task ko nung araw na yon para mabilis ako matapos. O ano, Bax? Nagamit mo na ba yung dating app? Oo, Bax. Grabe ang pogi ng nakamit ko. Akala ko sa picture lang siya gwapo eh. Pero mas gwapo pala sa personal. Ito pa, Bax. Di kotse. Ay, kabog ka, Bax. So anong ginawa niyo nung nagkita kayo? Kumain, tapos nag-stroll lang kami. Binigyan niya pala ako ng isang bouquet ng red roses. Ay, Pak! Iba ang lola mo. Pampelikulang atake mo, Bax. Parang ikaw ang leading lady sa WhatsApp stories, ha? Kaya pala blooming ang peslak natin ngayon, Bax. Aray. Teka, Bax. Yung buhok ko, naaapakan mo na. Ay, sorry, Bax. Ang ganda ng style ng hairdo mo ngayon, ha? Pero seryoso, Bax. Deserve mo yan. Yan ang matagal mo nang hinihintay, Bax. Pero wait, nag-kiss na ba kayo? Huy, wala pa, Bax. First meet pa lang namin eh. Advance ka naman masyado.
Pero next Sunday magbi-meet daw kami ulit. Siya yung unang nag-message. Ay, winner ka, Box. Siya pa ang unang nag-reach out. Iba talaga ang ganda mo, pang-international. Parang unicorn yan sa gitna ng mga buhaya sa dating app ah. Yes, Bax. Super gentleman pa niya. Parang Prince Charming ang datingan. Kaya bagong second round nyo sa linggo, kailangan nating i-level up ang aura mo. Hindi pwedeng fresh lang. Dapat fresh na nakaka-fall. Dadaling ko bukas ang red dress ko na backless para pag nagkita kayo, malaglag ang panga niya. Luka-luka ka talaga. Masyado namang revealing yun. Baka imbis na ma-in-love, biglang matakot yun. Bruha, sa ganda mong pang-exotic, hindi matatakot sa'yo yon. Habang kinukwento ko kay Tintin ang nangyari sa amin nung isang araw, ay kilig na kilig pa rin ako. Hindi ko na muna pinakita sa kanya ang itsura ni Jacob dahil baka maudlot ang second stage namin. Lumipas na ang ilang araw noon. Araw na ng pagkikita namin ni Jacob. Same time at same place daw. Nung nakarating na ako doon sa cafe bar, parang nalaglag ang pangako. Naka-formal attire siya noon at may hawak na isang bouquet na red roses. Ang ganda mo naman dyan sa suot mong dress. Simple yet elegant. Thanks. Ikaw din. Ang lakas ng dating mo sa suot mong suit ngayon. Bagay sa hairstyle mo. By the way, hindi ko na patatagalin to, Leia. Gusto ko sanang gawing opisyal na tayo. Can you be my girlfriend? Ako rin naman. Hindi ko na patatagalin pa. It's a yes. Hindi ka magsisisi sa naging sagot mong yan. I hope so. Ikaw ang first boyfriend ko. Really? Wow! Ang swerte ko naman pala talaga. Wala pang 5 buwan ng pagdidate namin ay niyaya niya na ako magpakasal. Hindi ko na rin pinatagal pa kaya pumayag ako sa proposal niya. Hindi pa siya nakikita ng kaibigan kong si Tintin dahil ang date namin ni Jacob noon ay tuwing linggo lang. At sa tuwing sinusundo naman ako ni Jacob ay wala na si Tintin. Kaya nung araw ng kasal namin ay inimbitahan ko siyang magpunta sa kasal namin. Ginawa ko siyang isa sa maid of honor ko. Nadismaya ako noon dahil hindi nakarating si Tintin pero hindi ko yon pinahalata dahil araw ng kasal ko yon. Ang nanay ko noon ay walang paglagyan ng saya na akala mo'y nanalo siya ng loto. Ang ate ko naman ay inggit na inggit sa akin dahil gwapo, mayaman at pinakasalan pa ako. Dumating din doon ang mga magulang ni Jacob. Hindi ko may tatanggi na galing siya sa mayaman na pamilya. Ang postura at pananamit pa lang ay talagang mataas na ang estado sa buhay. Are you happy, Langga? Yes, super happy, Langga. Salamat dahil tinupad mo ang insecurities ko. Marami pa akong tutuparin na pangarap mo. Kahit kailan talaga hindi mo ako binibigo, Langga. Para saan pat niligawan kita? Saka may gusto sana akong hingin sa'yo eh. Yes, ano yun, Langga? Ayos lang ba na mag-resign ka na sa trabaho mo? Mag-asawa na tayo. Gusto ko palagi kang nasa tabi ko. Ayos lang naman, Langga. Pero kailangan ko munang magpaalam at maghintay ng magiging kapalit ko. Hindi rin naman biro ang posisyon na iiwan ko doon. Yeah, sure. Mas okay na nandito ka palagi sa bahay natin para makapag-focus tayo sa magiging family natin. Inuwi ako ni Jacob sa bahay niya. Mansyon pala. Ang laki ng bahay niya at may 2 lang silang katulong. Kala ko'y kasama namin sa bahay na yun ang magulang niya, pero hindi pala. Sariling mansyon niya lang pala yun. Binigay niya sa akin isang katulong para may gagabay sa akin doon sa mansyon. Nang nakapasok na ako sa kwarto namin, ay ang laki nun. Parang isang bahay namin ang kwarto niya. Humiga ako sa malambot at naglalakihang unan sa gitna ng kama. Nagustuhan mo ba, Langga? Sobra, Langga. Parang nasa fairy tale ako. Totoo ba itong nararanasan ko? Bakit? Parang hindi ba totoo? Hindi lang ako makapaniwala, Langga. Hindi ko in-expect na mararanasan ko ang ganito. Hiniling ko lang noon ay simpleng relasyon. Pero kabog ang binigay sa akin ni Lord.
Natawa naman si Jacob nung sinabi ko yon. Astang yayakapin niya sana ako noon habang nakaiga sa unan pero bigla kong napatayo. Simula nang naglagas ang buhok ko ay nagtuloy-tuloy yon hanggang sa nakalbo na ako. Sinusutan ko lang ng wig para hindi ako pagtawanan ng ibang tao, lalong-lalo na ng asawa ko. Ayaw kong iwan niya ako kapag nakita niyang itsura ng ulo ko. Ang ipinagtataka ko noon ay normal naman ang resulta ng laboratory ko pero patuloy na nalalagas ang buhok ko. Sorry Langga. Na-excite lang ako pero kung hindi ka pa naman handa, hindi naman kita pipilitin. I will respect you. Sorry, Langga. Alam ko namang masyado kitang minadali sa pagpapakasal pero hindi na ako makapaghintay na maging akin ka eh. Ako din naman, Langga eh. Masaya ako sa nangyari sa buhay ko ngayon. Masaya akong kasama kita. Alright, hintayin mo ako dito. Ipagluluto kita ng breakfast in bed mo kahit na tanghali na. Napaka-sweet at gentleman ni Jacob kahit na 6 na buwan na kaming magkakilala ay hindi pa rin siya nagbabago. Habang nag-ikot ako sa kwarto noon ay napahinto ko sa isang salamin na nakasabit sa dingding. Namangha ko sa itsura noon. May mga nakaukit na rosas sa gilid ng frame na akala mo ay tunay na rosas ang pagkakapintura doon. Tiningnan ko ang itsura ko sa salamin. Isang simpleng babae na nakabingwit ng isang prinsipe. May narinig akong 3 mahihinang katok noon. Yung isang katulong ni Jacob na walang emosyon ng mata. Hindi ko napigilang mapangiti noon habang hila-hila niya ang malaking cart. Nakalagay doon ng isang eleganteng hairdresser. Mas lalo akong kinilig noon nang nakita ko ang initial ng pangalan ko. Manang, salamat sa pagdala. Sige po, pwede na po kayong lumabas. Sa akin ba to, Langga? Oo naman Langga. Alam kong isa sa kailangan ng mga babae yan sa kwarto eh. Nagustuhan mo ba? Sobra. Thank you. Pumunta ka na dun sa kama Langga para makain mo na itong niluto ko. Dahan-dahan akong lumapit sa kama kung saan nakahanda ang tray ng pagkain niluto niya. Kahit na itlog at hotdog lang ang nakalagay doon sa tray ay parang elegante kong tingnan. Nung natapos akong kumain ay nakaramdam ako ng pagbigat ng mga mata. Nagising na lang ako noon, madilim na. Binuksan ko ang kurtina at sinilip ang labas. Gabi na nga ng mga oras na yon, Kabanong. Saktong wala si Jacob sa kwarto kaya naman dali-dali kong inayos ang wig ko sa hairdresser na bigay niya. Habang nakatingin ako sa salamin ay parang may kakaiba akong nararamdaman. Parang may mabigat sa pakiramdam ko. Maya-maya lang ay dumating na si Jacob sa kwarto. O Langga, gising ka na pala. Ang haba ng tinulog mo ah. Kaya nga, Langga eh. Pang-hotel kasi yung hinanda mong pagkain sa akin kanina. Kaya naman nakatulog ako pagkatapos kumain. Kung inaantok ka pa Langga, matulog ka pa. Hihintay na lang kitang magising para sabay tayo kumain. Hindi na, Langga. Tara na sa baba. Kumain na tayo. Sigurado ka Langga? Oo, Langga. Sa kakagigising ko lang naman eh. Kahit na pakiramdam ko ay mabigat ang katawan ko, ay pinilit kong tumayo para magpunta sa hapagkainan. Nang makarating ako doon sa dining area, napanganga ako. Ang daming pagkain. Akala mo may birthday. Eh kaming dalawa lang naman ni Jacob ang kakain doon. Sino may birthday, Langga? Dinner ba to? O may handaan? Dinner lang natin yan Langga. Nasobrahan ba? Hindi naman natin to mauubos. Pakainin mo na rin si Manang dito. Yeah, kasabay ko rin talaga sila kumain. Kung may matira man dyan, ayos lang. Pwede namang ilagay sa ref. Saka ako nagluto niyan. Favorite food mo lahat yan. Kaya nga, Langga eh. Ay, naglalaway na ako sa hipon na niluto mo. Ngayon lang ako makakatikim ng ganitong kalaking hipon saka ng lobster. Yep. Nung sinabi mo sa akin na favorite mo ang seafood talagang inaral ko kung paano ang tamang pagluto niyan. Thank you, Langga. Ang sweet mo talaga. Meron pa. Manang? Mas lalo kong natakam noon nung nakita ko ang nilabas ni Manang. Sa Facebook ko lang napapanood yon pero matitikman ko na rin sa wakas.
Isang malaking Alaskan king crab ang nilagay ni Manang sa mesa kung saan ako nakapwesto. Hindi ako makapaniwala nung nakita ko ang pagkain nakahanda sa mesa. Hala, Langga, mauubos ko yata ang lahat ng pagkain dito. Kaya marami akong hinandang seafood dahil alam kong mauubos mo yan. Inumpisan ko na ang pagtikim sa naglalaki ang galamay ng king crab. Ang bawat laman noon ay may kakaibang linamnam. Sabay-sabay na kami kumain kasama sila Manang. Habang kumakain ako ay napansin ko ang aura nila Manang. Walang emosyon at para silang mga robot. Sandali akong napatigil noon sa pagsubo. Sinubukan kong sipatin ang mukha nila Manang at nagbabaka sakaling makakita ng kahit konting ngiti o pagkapagod man lang. Pero nanatiling blanko ang emosyon nila. Kahit ang paggalaw ng kanilang mga kamay habang kumakain ay parang nakaprogram. Sabay-sabay at walang ingay. Langga, okay lang ba sila Manang? Parang ang lalim ng iniisip nila. O sadyang ganyan lang talaga sila katahimik? Huwag mo na silang intindihin, Langga. Ganyan lang talaga sila. Focus ka na lang sa mga pagkain hinanda ko sa'yo. Lahat ng seafood dyan, sa'yo ha. Sinunod ko na lang si Jacob noon at bumalik ako sa pagtikim ng mga seafood. Sobrang sarap ng mga natikman ko. Sa Facebook ko lang ako nakakakita ng ganun kasarap na pagkain. Nang natapos na kaming kumain, mabilis na kumilos sa mga katulong para iligpit ang kalat sa mesa. Tara Langga sa garden, doon tayo kumain ng dessert. Ay, hindi ko na yata kayang kumain ng dessert, Langga. Busog na ako, grabe. O sige, magkape na lang tayo. Magpapagawa lang ako ng kape kina Manang. Black Americano, right? Yes, Langga. Habang nagkakape kami sa mini garden, ay parang may naramdaman akong kakaiba sa sarili ko. Isa-isa kong napansin ang mga pantal sa balat ko. Nung una ay maliit na pulang tuldok lang ang mga yon. Pero habang kinakamot ko ng kinakamot yun, ay lumalaki at gumagapang ang mga pantal. Langga, tingnan mo ang balat ko. Bakit nagkaroon ako nito? Oo nga Langga. Teka, may allergy ka ba sa seafood? Wala naman. Dati naman akong kumakain ng hipon at mga regular crab pero hindi naman ako nagkakaroon ng pantal. Baka sa Alaskan king crab yan Langga. Teka, pumasok na muna tayo sa kwarto. May mga gamot ako doon. Ang kate, Langga. Kaya mo bang lumakad Langga? Yeah, Hindi pa ako nakatapos sa sasabihin ko noon, bigla akong binuhat ni Jacob at mabilis na lumakad patungo sa kwarto namin. Habang ginagamot ako dahil sa sobrang kati, ay napansin ko ang isang katulong. Nakita ko si Manang na nakatayo sa dilim ng pasilyo. Blanko pa rin ang tingin na parang isang babala na hindi ko maintindihan. Ito Langga inumin mo na yung gamot para guminawa na yung pakiramdam mo. salamat, Langga. May kailangan ka ba o may gusto ka ba? Wala naman na. Ayos na sa akin to. Sa sandaling nainom ko na ang gamot na binigay ni Jacob, ay nakaramdam ako ng kakaibang bigat sa talukap ng mga mata ko. Bago pa ako pumikit noon, ay napansin ko sa siwang ng pinto ang isang katulong na diretsyong nakatingin sa amin. Walang emosyon ng ekspresyon ng mukha niya, pero may kung ano akong nakitang kislap sa pisngi niya. Sigurado kong isang butil ng luha yon. Nang tuluyan na akong pumikit, ay may kung ano akong narinig na kakaibang kanta. Parang haming ng isang matandang lalaki na nakakapangilabot na ritmo ang narinig ko noon. Maaga akong nagising noon dahil sa walang tigil na pagring ng cellphone ko. Si Tintin. Mabilis ko namang sinagot yon. Box, nasan ka na? Balita ko nag-resign ka daw. Hindi ka na magre-render, Box? Oo, Bax. Pinag-resign na ako ng asawa ko eh. Magre-render pa rin ako, Bax. Kaya lang baka umabsent ako ngayon. Masama ang pakiramdam ko eh. Ay, winner ang Box ko. Mukhang naisuko mo ng bataan mo ah. Loko, hindi pa, Bax. Sabi naman ni Jacob, hindi niya ako pipilitin kung hindi pa ako ready. Nako, true ba yan, Box?
Kala ko breakfast in bed na ang ganap dyan sa palasyo mo. Pero teka, bakit parang boses lola ka na dyan? Kakagising ko lang, Baxi. Nagising kaya ako sa maraming tawag mo. Hindi mo talaga ako tinantanan hanggat hindi ko sinasagot, no? Siyempre, Bax, nagulat ako sa iyo eh. Hindi mo sinabi sa akin na nag-file ka na ng registration. Resignation. Sasabihin ko rin naman sa'yo. Nagtatampo nga ako sa'yo dahil hindi ka nagpunta sa kasal ko eh. Sorry naman, Bax. Na-hospital si Jerry nun eh. Na-aksidente kasi siya sa motor. Pero ngayon, okay na siya. Nasa recovery of healing na siya. Ay, good to know naman, Bax. O sige pala, babalik na muna ako sa tulog ko at mabigat pa rin ang katawan ko eh. Sure, Bax. Magugulat ka na lang minsan nasa labas na ako ng palasyo nyo para makilala ko na rin yung prinsipe mo. Ibinaba ko na ang cellphone ko nung natapos na kami mag-usap ni Tintin. Biglang pumasok naman si Jacob noon, dala ang isang tasa na may lamang tsaa. Ang amoy noon ay kumalat sa loob ng kwarto. Amoy ito yung dahon na may hinalong kakaibang aroma. O Langga, gising ka na pala. Kanina ka pa gising? Kakagising ko lang, Langga. Pasensya ka na ha. Kakakasal lang natin pero nag-aalaga ka na ng may sakit. Ayos lang yun, Langga. Basta maging maayos na ang pakiramdam mo. O ito, inumin mo na yung tsaa na ito. Effective yan para bumalik ang energy mo. Hindi pa rin pala nawawala ang pantal ko. Pero hindi naman na Makati. Mabuti naman kung ganun, Langga. At least, hindi ka na nangangamot. Gusto mo bang magpa-check up ngayon? Hindi na, Langga. Wala naman akong sakit eh. Siguro nasobrahan lang ako ng kain sa seafood kagabi. Next time, hindi na ganun karaming seafood ang hihahanda ko sa'yo. Lumapit sa akin si Jacob at dahan-dahan niyang hinimas ang buhok. Hindi ko nagawang patigilin siya noon sa paghimas niya, pero nanalangin ako noon na sana hindi matanggal ang suot kong wig. Maya-maya lang ay nagpaalam na siya sa akin. Magtatrabaho muna daw siya. Bumalik ako sa higaan noon para matulog. Nagising na lang ako noong hapon na. Lumabas ako ng kwarto noon pero walang tao. Ang mga katulong ay wala din. Dumiretso naman ako sa kusina para uminom ng malamig na tubig. Ilang minuto lang ang dumaan ay nagulat ako sa pagdating ni Manang. Kinausap ko siya noon pero tanging tango lang ang naging sagot niya. Langga, ayos na bang pakiramdam mo? Medyo nawala na rin yung bigat ng katawan ko. Siguro dahil yun sa tsaa na pinainom mo sa akin. Mabuti naman kung ganon. Halika dito, may binili akong kape sa labas. Yung paborito ba natin yan? Oo naman, Langga, para mas lalong gumana ang pakiramdam mo. Binigay sa akin ni Jacob ang isang takeout na Starbucks Cafe Americano. Habang humihigop kami ng kape sa veranda ay napansin ko ng bagya ang balat ko. Parang gumaspang yon. Halos nawala na rin ang mga pantal na tumubo sa akin nung isang araw. Tanging kagaspangan na lang ng balat ang natira. Sa kalagitnaan ng pagkakape namin ni Jacob, may naramdaman akong kakaibang kirot sa bahaging kanan ng tiyan ko. Binitiwan ko ang hawak kong kape saka ininda ang pananakit ng tiyan. Langga, ang sakit. Parang tinutusok yung laman ko sa tiyan. Anong nangyayari sa iyo, Langga? Saan yung masakit? Dito sa kanang bahagi. Aray. Sandali lang, kukuha ko ng gamot. Ang sakit. Hindi ako makahinga. Eto na lang, Langga. Inumin mo yung gamot. Para saan ang gamot na yan? Pain reliever yan. Inumin mo na. Dadaling kita sa ospital. Sandaling ininom ko ang binigay na gamot ni Jacob. Sa pag-inom ko noon ay nakaramdam na naman ako ng kakaibang antok na naging dahilan para makatulog ako. Hindi pa masyadong kalaliman ang tulog ko noon. Naramdaman kong buhat ako ni Jacob habang naghahaming ng nakakapangilabot na ritmo. Nagising na lang ako noon ng umaga. Parang may hangover ako nung bumangon ako. May nakita kong isang basong tubig sa tabi ko kaya ininom ko kagad yun. Nagpalinga-linga ako sa paligid noon pero wala yung asawa ko. Dahan-dahan akong nagpunta sa tukador ko para magsuklay.
Pagtingin ko sa salamin ay nagulat ako sa imahe ko. Ang ganda ko pa rin kahit na bagong gising at wala pang suklay. Agad naman akong napalipat sa kama nung narinig ko ang pagring ng cellphone ko. Box, papunta ako dyan sa palasyo mo. Hinihintay ko na lang si Jerry, ha? Ha? Ngayon na ba, Bax? Oo, Box. Linggo ngayon, no? Walang pasok. Nandiyan ba ang mister mo? Hindi ko alam eh, kakagising ko lang kasi. Pero walang tao dito sa kwarto namin. O sige, Box. On the way na ako. See ya, Box! Kahit na mabigat ang ulo ko noon, ay pinilit ko pa rin bumangon. Tinanggal ko naman ang wig ko noon sa bathroom. Nakita ko na naman ang ulo kong walang buhok. Mabuti nilang maganda ang mukha ko. Kung hindi, parang magkahawig na kami ni Kokey. Naghintay ako ng mahigit 1 oras noon. Sa wakas, nakarating na din ang Diyos akong kaibigan, si Tintin. Pagkapasok niya sa loob ng mansyon, ay talagang namangha siya. Wow, Box! Bongga ang palasyo mo! Akala ko nasa set ako ng Princess Hours eh. Yung pala, mansyon ng lola mo. Ay, mansyon mo pala. Pero bakit kakaibang amoy dito, Box? Ang baho ah. Hindi ko carry ang aura. Dahan-dahan akong umarap kay Tintin kung saan may chandelier sa gitna namin. Pagkakita niya sa mukha ko ay halos mabitiwan niya ang kanyang designer bag. Hala ka? Anong nangyari sa face mo, Box? Bakit parang sinalubong mo ang lahat ng wrinkles sa mundo? Nung nakita ko yung upload mo sa kasal, fresh-fresh mo. Bakit ngayon parang ancient artifact na yung skincare mo? My God! Ano nangyari? Ay nako, Bax. Kung ano-anong pinagsasasabi mo. Ang tagal kasi nating hindi nagkita eh. Saka anong wrinkles? Pinapatawa mo naman ako. Ilang araw na rin ako masama ang pakiramdam ko. Witit ka, Box. Ini-stress ka ba ng asawa mo? Bakit parang stress ka? Anong stress? Parang prinsesa nga ako dito sa palasyo ko. Box, seryoso. Wit ko talaga bet ang aura dito. Parang may voodoo vibes na ewan. Ilang araw na nga ako may sakit, Bax. Kaya hindi ako makapasok-pasok sa trabaho. Teka, napabliss naman na siguro ang mansyon na ito, no? Oo naman. Imposibleng hindi afford ni Jacob ang magpa-house blessing. Ang dami niyang pera. At nasan bang asawa mo? Daig pang multo ha? Nararamdaman ko pero hindi makita sa personal. Siguro nasa trabaho. Nagising ako, walang tao rito sa bahay eh. Trabaho? O baka naman may tinatagong secret dungeon yung prinsipe mo? Bax, tingnan mo nga yung sarili mo sa salamin, no? Yung dating freshness mo parang na-drain ng tuluyan. Kahit anong filter sa Instagram, hindi na carry yan eh. Puro ka talaga kalokohan, Bax. Alam mo naman na nakakabasa ako ng energy box, di ba? Hindi ako nagbibiro. Saka alam mo, Bax, hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nakakausap yung Prince Charming mo. Feeling ko talaga may anong spell ang bumabalot dito sa palasyo nyo para higupin ang ganda mo eh. Huy, ano ba sinasabi mo? Huwag ka maingay, baka marinig ka ng mga katulong. Ay, may katulong pala kayo dito? Bakit naman ganito sa palasyo nyo? Ang mga hallways, ang dilim. Nagtitipid ba kayo sa kuryente? Hindi naman, Bax. Parang hindi yata sila sanay na maliwanag. Kahit doon sa kwarto namin, madilim. Laging nakasarado yung malaking kortina. Box! Let's go sa kwarto nyo. Hindi ko na kayang amoy dito sa salas. Baka sa kwarto nyo amoy rosas naman. Pagkabukas ko ng pinto, ay napaubo si Tintin. Hindi dahil sa alikabok, kundi dahil sa bigat ng hanging sumalubong sa amin. Pinapasok ko naman sa loob noon si Tintin at isinara ang pinto. Nagulat ako sa mga sinabi niya sa akin. Ang kanyang mukha ay hindi na bakas ng pagbibiro. Puno na yun ng takot at pag-aalala. Box! Ito, museum o punerarya? Grabe ang amoy Natitiis mo? Ikaw, Bax, ha? Puro panlalait ang sinasabi mo ngayon. Box, totoo sinasabi ko. Bakit ganun? Nung pumasok tayo dito sa kwarto nyo, parang mas lalo kang tumanda. Diyos mio, Marimar Box! Nasa under spell ka!
Iginala ni Tintin ang paningin niya sa paligid hanggang sa napansin niya ang hairdresser ko. Huminto siya sa harap noon at saka niya hinawakan ang nakaukit na initial ko. Parang isa-isa niyang inusisa ang materyales ng tukador ko. Isang minuto ang lumipas ay binasag niya ang nakabibinging katahimikan sa kwarto. Bax! Yung salamin mo! May ibang energy ako nararamdaman. Parang mapanlin lang ang salamin na yan na. Ha? Anong sinasabi mo, Bax? Hindi na kita maintindihan. Biro ba yan o totoo na? Mukha ba ako nagbibiro, Bax? Kailangan mo umalis na dito sa lalo madaling panahon. Kung hindi, uubusin niya ang ganda't lakas mo. Uubusin? Sino? Sino sinasabi mo? Ang asawa mo. Kanina pa ako nandito pero mas malakas ang hatak ng energy ng salamin doon. Unang tingin ko pa lang alam kong ang asawa mo na yan. Ayaw kong lapitan dahil baka may mangyaring hindi maganda Ang salamin na yan ang magpapakita sa iyo ng katotohanan. Witchy ang asawa mo, Bax. Ramdam ko ang bigat ng energy niya sa buong mansyon. Sana pala noon pa lang pinilit na kitang ipakilala siya ng personal sa akin. Para sana nabasa ko ang asawa mo. Totoo ba, Bax? Teka, bakit parang nag-iba ang boses ko? Dahil yan sa spell niya, Bax. Hindi magtatagal, mauubos ka na. Anong gagawin ko, Bax? Ay teka, babalik ako dito Pero huwag mong ipapahalata sa asawa mo na alam mo na at galing ako dito. Kailangan kong alamin ang sikreto ng salamin na yon at ng salamin mo. Bax, bumalik ka kaagad Hindi ko alam ang gagawin ko. Kasi naman bakit ka nagpakasal kaagad Months pa lang kayong magkakilala. Nagmadali ka naman masyado, Bax. May race of the bride ba yan? Na-fall ako, Bax Almost perfect siya, hindi ba? Sa itsura pa lang Saka alam mo naman ang insecurities ko bilang babae. Ay nako, wala na tayong magagawa, Bax. Basta magpanggap ka na hindi mo alam Babalikan kita. Huwag mo akong tatawagan. Ako ang tatawag sa iyo. At nagmamadaling lumabas na noon si Tintin habang ako'y nakaupo sa balkon. Nakatingin sa malayo at pilit na iniintindi ang mga sinasabi niya sa akin. Hindi ako makapaniwala sa mga sinabi niya dahil ang mga naamoy at nakita niya ay ibang-iba sa nakikita at naaamoy ko. 3 oras nang nakali si Tintin noon nang dumating na si Jacob. Nasa balkon pa rin ako at parang may iniisip na malalim. Tiningnan ko ang maamo niya mukha. Hindi ko alam kung kaya kong magpanggap pero mahal ko ang lalaking yon. Oh, bakit malungkot ka? May nangyari ba? Wala naman. Siguro nabobore lang ako dito sa loob. Ay, oo nga pala. Gusto mo bang mamasyal sa mall? O sige, para makalabas din ako. Sige na, magbihis ka. Hintayin kita dito. Habang paakyat ako noon, ay sinilip ko si Jacob. Nakatalikod siya. Sana hindi totoo ang mga sinabi sa akin ni Tintin. Hindi ko alam kung kaya ko pa siyang iwan. Buong akala ko'y wala kaming magiging problema dahil nga alam niyang first boyfriend ko siya. Ayaw ko namang maniwala sa kaibigan ko, kaya lang may kakayahan siyang bumasa ng energy ng tao o bagay. Sideline niya minsan ng pagiging tarot reader, kaya naman sinunod ko siya na magpanggap na hindi ko alam ang katotohanan. Nang nakabihis na ako noon, ay may binigay sa akin na kape si Jacob. Nasa loob na kami ng sasakyan nung hinigop ko ang kape. Pero hindi pa kami nakakaalis ay parang bumigat na naman ang katawan ko at kusang pumikit ang talukap ng mga mata ko. Umaga na nang nagising ako noon. Ramdam ko na naman ang pagbigat ng ulo ko. Pinilit kong bumangon pero ramdam kong habang patagal ako ng patagal doon sa mansyon ay nangihina ako. Hindi ko rin masyadong naalala ang nangyari nung isang gabi. Pagkabangon ko doon sa kama ay lumapit ako sa tukador ko. Nagulat ako sa salamin dahil wala na ang suot kong wig. Maya-maya lang ay dumating si Jacob bitbit ang isang basong tubig. Good morning, Langga. Ang ganda naman ng asawa ko. Nasaan yung buhok ko? Yung wig mo? Sinunod ko na, Langga. Hindi mo naman kailangan yun
Ikaw pa rin ang pinakamagandang babae sa paningin ko. Ha? Ako maganda? Tingnan mo nga, wala akong buhok. Ikaw ang tumingin sa salamin. Ang ganda mo'y walang kapantay. Ay, oo nga pala. Hindi tayo natuloy kagabi kasi bigla ka na namang nahimatay eh. Ah, oo, naaalala ko na. Dapat pala lalabas tayo kagabi. Pero aalis tayo mamaya. Kailangan natin magpa-check up para malaman kung ano yung sakit mo. Wala naman akong sakit, Langga. Ayos lang ako. Langga, hindi ka okay. Tingnan mo nga oh, wala kang buhok tapos nahimatay ka pa. Hindi ka naman buntis kasi hindi pa nga tayo nakakapag-honeymoon eh. Wala akong nagawa noon sa kagustuhan ni Jacob kung hindi ang sundin siya para hindi na ako pagdudahan. Nagpunta kami noon sa isang hospital. Kakilala niyang doktor na pinuntahan namin. Lahat ng test ay ginawa niya sa akin. Naghintay kami ng mahigit 1 oras para malaman ang result ng laboratory. Doon sinabi ng doktor na meron akong bone cancer. Stage 3 na. Natahimik ang buong silid noon. Parang tumigil ang mundo ko. At ang tanging naririnig ko lang ay ang mabilis na tibok ng sarili kong puso. Sinubukan ni Jacob na kausapin ng doktor para ulitin ang laboratory ko. Ngunit hindi na pumayag ang doktor. Kinausap niya si Jacob na wag na akong pakilusin sa bahay at magpahinga na lang. Pag-uwi namin sa bahay ay hindi na ako pinalakad ni Jacob. Binuhat niya ako na parang prinsesa at inhiga sa kama. Huwag kang mag-alala, Langga. Hindi kita pababayaan. Mag-hire ako ng sarili mong nurse para maalagaan ka ng tama. Mamamatay na ba ako, Langga? Hindi. Huwag mong isipin yan. Lalaban tayo, Langga. Gagaling ka. Sige na, magpahinga ka na muna dyan. May pinainom sa akin si Jacob noon. Yun daw ang niresetang gamot ng doktor. Unti-unti ako nakaramdam ng antok hanggang sa tuluyan na akong pumikit. Pilit kong nilalabanan ang antok ko noon nang narinig ko ang haming ni Jacob. Sandali kong iminulat ang mga mata ko. Nakita ko siya sa salamin na may nakaukit na rosas. Nagsusuklay siya ng buhok niya. Pero habang nagsusuklay siya, ay nakita ko ang refleksyon niya doon sa salamin. Isang matandang lalaki, kulubot ang muka at balat, puro puting buhok at kubang likod. Nang tinawag ko ang pangalan niya, ay tumigil ang haming niya. Lumingon siya sa akin. Ang mukha niya ay bumalik sa dating bata, gwapo at maamo, pero ang anino niya sa pader ay parang kubang tindig. Hindi ko na napigilan noon ang mga mata ko dahil kusa na siyang pumikit. Baga kong nagising kinabukasan. Mabigat pa rin ang ulo ko pero may naalala akong nangyari nung isang gabi. Bumangon ako sa kama at dahan-dahang naglakad patungo sa salamin ni Jacob, kaya lang ay hirap akong makalakad noon. Parang pakiramdam ko ay malapit na akong malumpo. Ang mga buto ko noon ay nagsisitunugan sa tuwing inilalakad ko. Bawat takbang ay may kapalit na kirot. O Langga, saan ka pupunta? Ha? Magpupunta sana ako sa CR. Naiihi na kasi ako eh. No worries, Langga. Naka-diaper ka. Hindi mo ba naramdaman? Halika nga rito. Hindi ba ang sabi ng doktor magpahinga ka at huwag magkikikilos? Sundin mo ang doktor mo para gumaling ka kagad. O sige pala, Langga. 1 linggo nga pala akong hindi papasok para masamahan kita sa unang chemotherapy mo. Pero don't worry, Langga. Hindi tayo pupunta ng ospital para doon. Dahil binili ko na ang lahat ng kagamitan at gamot para sa therapy mo. Sakto naman na si Manang dating nurse kaya hindi na ako nag-hire pa ng bago. Mas mabuti na yung katiwala ko mag-aalaga sa'yo. Salamat, Langga. Buti naman hindi na tayo pupunta ng ospital. Hirap na rin kasi akong kumilos eh. Ito nga pala yung gamot mo, Langga. Inumin mo yan pagkatapos mong kumain, ha? Kainin mo na tong niluto ko sa'yo. Salamat, Langga. Nag-abala ka pa talaga. Habang kinakain ko ang almusal ko noon, ay tahimik na nakabantay sa akin si Jacob. Kahit na umiinom ako ng gamot, ay may kung anong sakit akong nararamdaman sa buto ko. Ang buto ko sa likod ay parang nagkaroon ng maliit na bukol. Parang magayon. Hirap din akong humiga ng palapat noon, kaya ang pwesto ko ay laging nakatagilid.
Bawat araw na lumilipas ay palala ng palala ang kondisyon ko. Halos hindi ko na maigalaw ang buong katawan ko. Dahil sa tuwing ginagalaw ko yon ay nakakaramdam ako ng matinding kirot. Gustuin ko man sana na magpunta doon sa salamin ni Jacob ay hindi ko naman magawa. Gusto ko sanang malaman ang katotohanan ng salamin doon. Lumipas pa ang ilang linggo ay parang walang pinagbago ang sakit ko dahil hindi pa rin ako makakilos. Ang tanging nag-aalaga sa akin noon ay ang katulong namin na isang nurse daw. Tahimik lang yon at parang walang pakialam sa mundo. Maya-maya lang ay dumating na si Tintin sa mansyon. Box, pasensya ka na natagalan ako ha. Binayad ko pa kasi yung lola kong taga Bisaya para itanong sa kanya yung salamin na yan eh. Ayos lang, Bax. Oo nga pala. Ano itong aparato dito? Alam ko ginagamit ito sa taong may sakit na cancer ah. May cancer ba ang asawa mo, Box? Para sa akin yan. Dinala ko sa doktor ni Jacob eh. May bone cancer stage 3 daw ako. Tingnan mo to. Oh my! Anong nangyari sa buhok mo, Box? Kailan pa yan? Manang, pwede hubang lumabas na muna kayo? Box, hindi yan sakit. Maniwala ka sa akin. Pagkatapos ng unang meet-up namin ni Jacob, doon nagsimula ang paglalagas ng buhok ko. Hanggang sa kinasal kami, tuluyan ang naubos lahat. Pero alam ba ni Jacob na kalbo ka? Oo, alam niya na. Kaya dinala niya ako sa doktor. Yung kaisa-isa kong wig, sinunog na niya. Box, nakulam ka. Hindi yan sakit. Kulam? Anong pinagsasasabi mo, Bax? Sa panahon ngayon, naniniwala ka pa sa ganyan. Daya, galing ako sa lola ko. Dindrawing ko ang mga salamin na nandito sa loob ng kwarto. Yan, yung mga salamin ang umuubos ng enerhiya mo. Ha? Ano? Paano? Ang salamin ng asawa mo, dun mo makikita ang tunay na anyo niya. At yan, yung salamin na nakatutok sa'yo kapag natutulog ka, yan ang umihigop ng lakas mo at ng ganda mo. Unti-unti kanyang pinahihina. Totoo ba talaga yan, Bax? Ang pulang rosas na binigay sa'yo ni Jacob nung unang meet-up nyo may ritual. Hindi mo ba napapansin? Ang nakaukit sa salamin niya ay mga pulang rosas. Tuwing binibigyan kanya ng pulang rosas, yun ang sumisipsip ng ganda ng buhok mo para mapunta kay Jacob. Kaya pala, akala ko epekto lang ng gamot ang nakita ko. Bakit? Ano ba nakita mo? Nakita ko si Jacob na nagsasalamin doon. Doon mismo sa salamin niya. Sa refleksyon, nakita ko ang matandang mukha at kutis niya. Pero nung lumingon siya sa akin, nagbago ang anyo niya. Bumalik yun sa pagkabata at maamong mukha. Pero isang anino ang nakita ko. Yun ang kubang anino niya. Nagkukunwari lang siyang maamot bata. Pero ang totoo, isa siyang huklubang matanda. Pero paano ako makakabangon? Hirap akong tumayo. Sa tuwing ginagalaw ko ang katawan ko, parang naglalaguto ka ng buto ko. Kailangan nating matanggal ang sumpa, Box. Kung hindi, mamamatay ka na lang dyan sa higaan mo at magiging tuyot na prinsesa ka. Kailangan na nating tapusin ang sumpa na ito. Kapag nabasag ang salamin na yon, mawawala ang kapangyarihan ng matandang yon. Itong salamin sa tokador, kailangan din bang basagin? Oo, dahil yan ang sumisipsip sa lakas at ganda mo, patungo sa salamin na nandon. Kinuha ni Tintin ang isang baso at sa kanya inihagi sa salamin. Naglabas yun ng itim na usok at parang naguunahan ng makalabas sa silid. Naglakad naman si Tintin palapit sa malaking salamin na may nakaukit na mga rosas. Dahan-dahang kinuha ni Tintin ang isang mabigat na figurin sa isang gilid. Itinaas na yun at tandang ihampas sa salamin para palayain ang nahihirapang kong katawan. Ngunit bago pa tumama ang estatwa, biglang bumukas ang pinto na may malakas na kalabog. Anong tingin mo ang ginagawa mo? Jacob, Ikaw ang dahilan kung bakit nagkakaganyan ang kaibigan ko. Sino ka para makialam sa amin, ha? Isang malalim na malamig na boses ang umalingaw-ngaw sa kwarto namin. Napalingon si Tintin at nanigas sa kinatatayuan niya. Doon sa pintuan, nakatayo ang isang lalaking may maamong mukha at mukhang binata. Si Jacob.
Yun ang una nilang pagkikita. Hindi ako tiningnan ni Jacob noon. Mariin niyang tinitigan si Tintin dahil sinira ang salamin na nirigalo niya sa akin. Nabitiwan ni Tintin ang hawak niyang figurin habang dahan-dahang lumalapit sa kanya si Jacob. Jacob, wag mo saktan ang kaibigan ko. Huwag kang makialam dito. Pumasok ka sa pamamahay ko at sinira ang mga gamit ko. Alam mo ba ang halaga ng mga sinira mong gamit, lalong-lalo na ang salamin na yan? Alam kong walang halaga ito. Dahil ang tunay na halaga nito ay ang buhay na ninakaw mo kay Leia para lang manatili kang mukhang tao. Wala kang pakialam. Jacob, alam ko na ang katotohanan. Itigil mo na ito. Huwag ka mag-alala. Hindi kita iiwan. Huwag mo lang saktan si Tintin. Huwag kang makinig sa kanya, Langga. Sinisira niya yung pagmamahalan natin. Hastang lalapitan ako ni Jacob noon pero biglang sumigaw si Tintin ng malakas. Buwat-buwat niya ang malaking salamin at nakatapat yon sa mukha ni Jacob. Nakita ko ang buong kaanyuhan ng asawa ko. Kulubot ang muka, tuyot ang kutis, kuba ang likod at panot na buhok na kulay puti. Nagulat ako noon dahil nakita ko ng malapitan ang itsura ng asawa ko. Alam kong ang salamin na to ang lakas mo. Sa oras na mabasag to, makakalaya ang kaibigan ko. Huwag mong basagin yan. Sinasabi ko sa iyo yung pakialamerang bakla ka. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa iyo. Max, Hindi mo ako matatakot o klubang matanda ka. Ang baklang ito ang tatapos sa iyo. Hindi kita gagalawin, pero ibalik mo yan kung saan mo kinuha. Kung hindi ko to babasagin, marami ka pang mabibiktima. Ang mga katulong mo na nakita ko sa labas, sila ang mga dati mong asawa. Bakit? Bakit ang kaibigan ko hindi mo bubuhayin? Bakit? Gusto mo malaman ng totoo? Oo, tama ang mga sinabi mo. Ang kaibigan mo, well, ang enerhiya niya sa pagmamahal ay malakas. Kapag nakuha ko ang buong lakas niya, ay hindi ko na kailangan gumamit ng iba pang batang babae. Si Leia pala ang huling El Bimbo mo, ha? O sige, para wala ka ng huling El Bimbo. Sa sandaling oras na yon, buong puwersang binagsak ni Tintin ang salamin na buhat niya. Kasabay ng pagkadurog ng salamin ay ang isang nakakabinging tili ni Jacob. Ang mga pulang rosas na nakaukit doon ay biglang naging itim at natuyo. Nakita ko noon ang pagbagsak ni Jacob sa sahig. Ang kanyang katawan ay tuluyan ng naging kuba. Ang kanyang buhok ay naging kasing kulay ng puting papel at ang kanyang muka ay naging isang bungo na pinalilibutan ng kulubot na balat. Wala na ang malaprinsipe niyang muka. Ang natira na lang ay ang katotohanan ng kanyang sariling itim na sining. Kasabay noon ay naramdaman ko ang isang mainit na daloy sa mga ugat ko. Ang lagutok ng buto ay tumigil at ang bigat ng katawan ko ay naging magaan. Ang kutis kong magaspang ay bumalik na sa pagiging mapino at malambot. Hinawakan ko ang ulo ko. Doon ko naramdaman ang maliit na hibla ng buhok na parang muling tumutubo. Hindi niyo ako matatalo ng gano'n na lang. Ang huling bahagi ng ritual ay ikaw, Tintin. palayain mo na ako, Jacob. Parang awa mo na. Nagsumpaan tayo sa simbahan, sa hirap at ginhawa. Hindi ko sisirain yon. Pero niloko mo ko. Hindi ikaw ang lalaking pinakasalan ko. Tumakbo na tayo, Box! Sa kabila ng pagiging kalansay ni Jacob ay gumapang na ang kanyang nanginginig na kamay patungo sa mga piraso ng basag na salamin. Nakita ko ang takot sa mga mata ni Tintin nang napansin namin ang bawat patak ng dugo mula sa kamay ni Jacob ay hinihigop ng mga itim na rosas na natuyo dun sa sahig. Biglang nagliyab ang mga itim na rosas. Ang mga usok noon ay naging kasing itim ng gabi. Bumubuo yun ng isang imahe. Hindi si Jacob na may maamong muka at hindi rin na matandang hukluban kung hindi isang anino na walang anyo. Ang sumpay hindi lang nasa salamin Langga. Nasa dugo mo na ang bahagi ko. Anong ibig mong sabihin? Huwag mo siya pakinggan, Box. Lumabas na tayo rito. Bastang palabas na kami noon sa pinto nang naramdaman ko ang kakaibang pagigpit ng wedding ring ko sa daliri ko. Napalud ako sa sakit noon dahil parang nagiging bahagi na ng balat ko ang singsing.
Sinubukan kong tanggalin yon pero kahit na anong lakas ko ay ayaw matanggal sa daliri ko. Lalo lang yun humigpit at nagdulot ng hapdi na parang sinusunog ang laman ko. Hanggat shot mo ang singsing na ibinigay ko, mananatili kang sakin. Bax, ang singsing! Tulungan mo ko! Pasensya na, Bax. Ito lang ang paraan. Kumuha si Tintin ng isang matulis na piraso ng basag na salamin. Isang mabilis na paghiwa sa daliri ko ang ginawa niya noon. Para akong naging tuod. Hindi ako makagalaw dahil sa pagkabigla. Maya-maya lang ay napasigaw ako sa sakit nang tuluyang pinutol ni Tintin ang palasingsingang kong daliri upang maalis ang sumpa. Sa isang iglap, ang anino na walang anyo ay biglang sumabog at naglaho. Nag-iwan yun ng nakabibinging katahimikan. Napatingin naman ako sa pwesto ni Jacob kung saan siya nakahiga. Unti-unting dinudurog noon ang katawan ni Jacob hanggang sa tuluyan ang naging abo. Ngunit may napansin akong dugo na tumutulo. Hindi lang sa daliri ko galing yon. Galing sa palad ni Tintin habang hawak ang basag na salamin. Bakit parang nangihina ako? Ang balat mo, Bax! Nagiging kulubot! Hindi. Hayop kang ukluban ka. Pinasa mo sa akin ang nakakasukang sumpa mo. Teka lang, anong gagawin natin? Kunin mo ang bag ko, Bax. Dali. Sa loob ng bag niya, nilabas niya ang isang botelya. Ang laman noon ay puting likido na may amoy bulaklak. Pinabukas niya sa akin ang takip noon at sa kanya nilagok ang laman noon. Sa gitna ng panginginig niya ay nagkaroon ng liwanag sa loob ng kwarto. Ang pangungulubot ng balat ni Tintin ay tuluyang tumigil at bumalik sa dating kinis. Bax, wala na ang sumpa! Bumalik na sa dati ang balat mo! Hindi pa ako tapos, Bax. Ang huling akbang na gagawin natin ay sunugin ang mansyon na ito. Malakas ang iniriya ng mansyon na ito at maaring nasa tabi lang ang kaluluwa ni Jacob. Paano mo nalaman yan, Bax? Hindi ba galing akong Bisaya sa lola ko? Pasalamat tayo sa kanya dahil siya ang nagturo sa akin ito. Siya ang nagbigay sa akin ng puting likido na yan bilang proteksyon ko sa itim na sining ni Jacob. At ang mansyon na ito, nararamdaman ko ang kaluluwa ni Jacob pero nananatili siyang nakakulong dito sa loob. Bago namin sunugin ang mansyon, tinawag namin ang dalawang katulong. Ngunit nagulat ako nang nakita ko sila. Ang dating blankong muka ay napalitan ng magagandang mukha ng dalaga. Tinanong ko sila kung anong nangyari sa kanila at doon nila ipinaliwanag na tulad ko rin sila. Biktima ng huklubang matanda, ngunit hindi sila makalis sa bahay na yon dahil nananatili ang sumpa ni Jacob sa katawan nila. Binigyan ni Tintin ng dalawang katulong ng tig-isang botelya na may laman na puting likido. Nilagok nilang dalawa yon. Buong lakas namin pinagtulungan na sunugin ang mansyon na yon. Sa huling sandali ay nakalaya na kami sa sumpa ni Jacob. Bago kami umalis, ay siniguro muna namin na tupok na ang buong mansyon. Isang mabilis na pagkalat ng apoy ang pumalibot sa buong mansyon. Tapos na, Bax. May freshness na ulit sa fezlak mo. Kaya lang ang daliri mo. Ayos lang, Bax. Sa tuwing tinitingnan ko ang kamay ko na kulang ang daliri, maaalala ko ang aral na itinuro sa akin ng pag-ibig. Hindi ka dapat magmadali. Hindi mo dapat hanapin ang pag-ibig dahil kusang darating sa atin yun. Tama yan, Bax. Sa wakas natapos na rin. Hindi na kayo maghihirap. Kaya kailangan nating mag-group hug. Nagyakap kaming apat. Isang maigpit na nagpapaalala sa amin na ligtas na kami sa lahat ng takot, hapdi at sumpa na tinis namin sa loob ng mahabang panahon. Sa likod namin ang natutupok na mansyon. Unti-unting naging abo kasabay ng mga ala-ala ni Jacob. Habang papalayo kami sa nasusunog na gusali, hindi ko mapigilang lumingon sa huling pagkakataon. Ang usok na kulay itim ay unti-unting nahahaluan ng liwanag ng bukhang liwayway. Alam mo, Bax, kahit wala na tong daliri ko, pakiramdam ko mas buo ako ngayon kesa nung nasa loob ako ng mansyon. True ka dyan, Bax. Ang malaga wala nang ibang mabibiktima ang sumpang yan. We're finally free. And look, ang ganda ng sunrise, hindi ba? Bagay na bagay sa bagong umaga natin. Nagtawanan kami noon, kabanong.
Isang tunay na tawa at hindi pilit. Hindi nadala ng takot kundi ng isang panibagong pag-asa. Sa bawat takbang namin palayo sa mansyon ay unti-unting gumaan ang pakiramdam ko. Mas magaan pala kapag wala kang asawa. Alam naming hindi magiging madali ang magsimula muli, lalo na't may mga naiwang marka sa katawan namin. Ngunit kagaya ng sinabi ko, ang pag-ibig ay may tamang panahon. Akala ko noon ang pagmamahal ay sinusukat sa kung gaano mo kayang tiisin ang lahat ng sakit. Pero habang pinapanood ko ang unti-unting paglamon ng dagat sa sikat ng araw, ay napagtanto kong mali ako. Dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi marahas, hindi sumisigaw, at mas lalong hindi dapat nananakit. Isang taon na ang nakalipas mula nang lisanin ko ang mansyon ni Jacob. Hindi na ako nakabalik sa dati kong trabaho. Kaya napagdesisyonan kong magtayo ng maliit na cafe bar malapit sa dagat. Box, open na ba tayo? Oo, Bax. May customer na ba? Meron na, Box. Nandito na ang regular customer na si Elias. Babantayan ka na naman ito maghapon. Ay, hayaan mo siya. Hindi pa ako handa, Bax. Box, malinis siya. Nakikita kong magandang intensyon niya sa'yo. Doon, malapit sa dagat, ay may nakilala kong isang lalaki. Si Julius. Hindi siya gwapo at hindi rin siya pangit. Katamtaman lang ang itsura niya. Ang mahalaga naman sa lalaki ay hindi panlabas na kaanyuan, kung hindi ang nasa loob ng puso. Kung ang unang pagsubok ko ng pag-ibig ay nagmamadali, napalitan niyo noon ng nakilala kong si Julius na hindi nagmamadali at hindi namimilit. Lumipas ang 5 taon noon, nandun pa rin si Julius. Naghihintay ng matamis kong oo. Wala siyang mansyon pero alam kong matino siyang lalaki. Araw ng Valentine's noon, yun ang araw na plano ko siyang sagutin. O ano, Box? Nakapag-decide ka na ba? Oo, Bax. Pero sa ngayon magtrabaho na muna tayo. Maraming customer, oh. Tulungan na kita, Leia. Ako na maglilinis dito. Kahit walang bayad, ayos lang basta hindi ka mapagod. Oy, sumisegue ka, Julius, dyan, ha? Ayusin mo para sagutin ka na nitong best friend ko. Lumipas ang maghapon na puno ng tawanan at asaran dahil kay Tintin. Pero sa kabila ng pagod, hindi malis ang kaba sa dibdib nito. Alam kong yun na ang tamang panahon. Nang sumapit ang dapit hapon, naglakad kami ni Julius pabalik sa dalampasigan kung saan kami unang nagkakilala. Ang langit doon ay kulay kahel at lila na parang nakikiramay sa bawat pintig ng puso ko. Huminto noon si Julius at tumarap sa akin. Sa kabila ng 5 taon na paghihintay, nandun pa rin sa mga mata niya ang parehong pasensya at respeto. Leia, kahit naabutin pa tayo ng dambuhalang alon dito, hihintayin ko pa rin ang sagot mo. Hindi kita mamadaliin. Julius, sabi mo noon ayos lang sa'yo kahit gaano katagal ka pa maghintay. Ngayong araw, gusto ko naman sabihin sa'yo na tapos na ang paghihintay mo. Habang sinasabi ko yon, ay malapad na ang ngiti ni Julius. Hinawakan niya ang mga kamay ko. Isa-isa niyang hinawakan ang mga daliri ko at tinalikan ng bahagi ng kamay ko kung saan putol ang daliri ko. Hindi ko alam kung anong pait ng nakaraan mo, pero nandito na ako ngayon. Hindi kita sasaktan, hindi kita pahihirapan. Tatanggapin ko kahit ano pa ang madilim na nakaraan mo. Ang maamo mong muka, ang busilak mong puso, ang nagbigay ng lakas para hintayin ko ang tamang panahon. Tumulo ang luha ko sa matamis na tula ni Julius. Hindi ko inaasahan na mayayakap ko siya ng maigpit. Habang yakap ko siya ay parang kumalma ang galit na alon. Nakisabay sa moment naming dalawa. Sa sandaling oras na yon ay binulong ko na ang matagal niyang hinihintay na sagot. Oo, Julius. Sinasagot na kita. Simula ngayon, hindi ka na lang naghihintay sa tabi ko. Kasama mo na akong lalakad sa kahit anong direksyon.
Uy! Girlfriend ko na si Leia! Thank you, Lord! Binigay mo sa akin ang matagal ko nang hinihiling. Thank you, Leia. Dahil binigyan mo ako ng pagkakataon. Binuksan mo ulit ang puso mong matagal na nakasarado. Pinapangako ko sa'yo, hindi ka magsisisi sa desisyon mo. Ang pait ng nakaraan mo ay papalitan natin ng matamis na kasalukuyan na pagmamahalan. Hindi kita susukuan at lalong hindi kita lolokohin. Mangako ko sa iyo yan at kay Lord na pinagmamasdan tayo ngayon. Thank you, Lord! Best ka talaga! Nagtatatalon si Julius noon sa harapan ko habang tinuturo ang langit. Ibang galak ang nararamdaman ko noon. Parang huminto ang oras naming dalawa. Habang lumulubog ang araw ay dahan-dahang huminto sa pagtalon si Julius. Hinihingal siyang lumapit sa akin. May malapad na ngiti at hinawakan ulit ang kamay ko. Leia, hindi ko may papangako na magiging perpekto ang lahat. Pero pinapangako ko na sa bawat takbang ko, hindi mo na kailangang lumingon sa likod dahil nandito ako sa tabi mo. Alam ko, Julius. Salamat. Salamat dahil hindi ka napagod maghintay sa akin. Lumipas ang 1 taon simula nang sinagot ko siya. Hindi naging madali ang lahat gaya ng sabi niya. Dumating ang mga pagsubok sa amin noon. Pero sa bawat tampuhan, laging nananaig ang tamis ng pagmamahalan. Ang dating pait ng nakaraan ay natabunan ng bagong alaala. Mga simpleng tawanan sa kanto, mga pangarap na binuo namin sa ilalim ng ulan at ang walang sawang pagsuporta namin sa isa't isa. O ano, Box? Ready ka na bang magsalita ng I do? Kinakabahan nga ako, Bax eh. Tama naman ang desisyon ko, hindi ba? Sapat na yung pinagdaanan ko para maranasan ko ang tunay na pagmamahal. Truly, Box. Deserve mo ang ganitong uri ng pag-ibig, no? Saka look, Box. Naka-attend ako ng kasal mo. Kaya siguro hindi ako nakapunta sa kasal mo noon kasi hindi naman talaga yun para sa'yo eh. So, this is it. Pansit. Totoo na to. Alam kong sa hirap at ginhawa na ang direksyon nito. Natatawa naman noon si Tintin sa akin dahil walang tigil ang panginginig ng kamay ko. Nang nakita ko ang sarili ko sa salamin, ay napakaganda ng magic makeup ni Tintin. Para akong isang diyosa sa sarili kong kwento. Maya-maya pa ay naglalakad na ako noon sa simbahan. Nakita ko naman doon si Julius na gwapo't malinis tingnan. Nung sinabihan kami na magpalitan ng singsing, nahiya ako dahil wala ang palasinsingan ko sa kaliwa. Nagulat naman ako dahil kinuha ni Julius ang kanang kamay ko at isinuot doon ang singsing ko. Pagkasuot niya noon ay hinilikan niya ang kaliwang kamay ko. Hindi ko nabibitiwan ang kamay na ito. Ikaw ang lakas at pahinga ko, Leia. At ikaw naman ang aking panimula, Julius. Sa harap ng altar, hindi lang I do ang naging palitan namin, kundi isang pangako na ang nakaraan ay tapos na at ang kasalukuyan na isang biyayang iingatan namin habang buhay. Nagpapalakpakan ang lahat habang dahan-dahan kaming lumalabas sa simbahan. Baon ng pag-asa na ang tunay na pag-ibig ay laging nakahandang maghintay sa tamang panahon. Lumipas ang 2 taon simula nang kinasal kami. Binigyan kami ng anak na isang magandang babae. Ang pangalan niya ay Sunshine. Isang bagong simula para sa aming mag-asawa. Hindi man perpekto ang samahan namin, ang mahalaga ay tunay. Isang aral ang natutunan ko sa mapait na nakaraan. Nang mga sugat na iniwan ay hindi tama ng kahinaan, kundi marka yun ng muling pagkabuo. Hindi pala kailangan kalimutan ng sakit para makakbang ka pasulong. Kailangan ay tanggapin mo ng buo ang pagkakamali para makabangon kang muli. Maraming salamat sa mga nakinig ng kwento ko ngayong araw na ito, Kabanong, sa pagpapahiram ng iyong oras at atensyon. Sana'y marami kayong natutunan sa kwento kong pag-ibig. Gusto ko rin magpasalamat kay Kabanong sa pagkakataon na ibahagi ang naging karanasan ko sa buhay. Wakas.